pag-usapan po natin, yung nabanggit po natin kanina na balita hinggil nga po dito sa umento, panibago pong umento sa sahod ng mga manggagawa dito po sa Metro Manila. Effective na ho yan sa Friday, July 18. Tama, no? July 18 ay Friday. Usapin po natin ang sakwilang linya ang kalihim po ng Department of Labor and Employment, si Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Secretary Laguesma, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po, Secretary. Magandang tanghali, Drew, at magandang tanghali din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo, Secretary, by July 18, tuloy na po itong panibagong dagdag sahod sa mga minimum wage earner. So, wala na ho tayong nakikita pa na mga masasabi ho natin na hadlang para po ito maipatupad. Ano po, Secretary? Tama ka dyan, Drew, no? Tuloy na yan sa Friday, July 18, at effective na po yung karagdagang 50 pesos para po sa ating mga minimum wage earners. Opo, pero yung iba pong mga employees, batid po namin, Secretary, meron po kayong panawagan dito po sa mga employer na ayusin po yung wage distortion. Paano ho kung hindi ho, kumbaga medyo na late ho ang isa pong particular na employer sa pagsasaayos ng kanila pong wage distortion? Meron ho bang multa yon? Drew, wag munang multa pag-usapan natin. Ang pag-usapan muna natin ay yung una, kaya tayo nananawagan sa kanila kasi dahilan sa bagamat may tumatanaw dun sa karagdagan na maliit, Opo. Marami pong aabutan ito na level ng mga sweldo na maaring ang diferensya ay hindi naman umaabot ng 50 pesos, no, sa kasalukuyan. Medyo kaya tayo ay nanawagan ng voluntary compliance doon sa restitution para nang sa ganon wala namang demoralisasyon, no. So doon sa usapin ng magmumulta, kung meron po naman silang makatwirang kadahilanan, okay, at naiintindihan, naunawaan sila Drew ng kanilang mga empleyado, ay pwede naman po na mabalam ng konti. Pero siyempre ang lagi natin panawagan ay ibigay na kaagad. Huwag na maghintay po ng mga anumang hindi magandang intindihan o ugnayan sa pagitan ng kanilang manggagawa at mga namumuhunan. Po, linawin lamang po natin muli, Secretary, meron pong exemption dito, di ho ba? Meron, pero hindi automatic, Drew. Hindi yan automatic. Kinakailangan maghain sila ng petition nang sa ganon masuri kung talagang karapat-dapat silang bigyan ng exemption. So gaano ho ba karami o gaano ho ba kalaki yung bilang ng mga makikinabang po dito sa panibago pong wage hike, Secretary? Sa bahagi lamang ng National Capital Region, Drew, mga mahigit na 1 milyon. At yung pwede pong mabiyayaan naman nung napag-usapan natin may kinalaman sa correction ng wage distortion, Opo. Another 1 million. No? So, sa kabuuan, mga 2 milyon yan. At alam naman natin na yun naman sa may usapin sa may exemption, alam mo sa mga nakalipas na taon, napakadalang po naman ang humihingi ng exemption. Opo. Mukhang ang aking nakikitang kadahilanan doon ay nais din ng mga namumuhunan na mabigyan ng kaluwagan o konting ginhawa ang ating mga manggagawa. No? So, hindi na sila naghahain ng petisyon at nagko-comply na. At sana ganito rin ang ating makitang kaganapan na kaugnay nitong karagdagang 50 pesos sa darating na Biyernes. Opo, Secretary, bukod dito po sa Metro Manila by July 18, meron pa ho tayong inaasahan pa na panibago pong mga wage hike order po, Secretary, sa ibang region? Yes, tama ka dyan, Drew. No? In fact, magsusunod-sunod yan dahil sa loob ng isang taon, yung kanilang latest sa wage order, merong anniversary date yan, no? Kagaya ng ngayon, ng atin pong NCR, ang magiging anniversary date niya ay July 18. So, bumabalik po yung pagsasaalang-alang at pagtitingin ng ating mga iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards 60 days prior po dun sa anniversary date. At meron na po ang mga rehiyon na nagsisimula ng kanilang public consultation. Opo. Tatagos po yan sa public hearing at magkakaroon ng deliberation yung mga miyembro ng board. No? At banggitin ko lang yung ilang mga Sige rehiyon po, Secretary.
Una, yung Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A at Region 7. Yan po yung mga, kumbaga sa meron ng pagsasaalang-alang at inaasahan natin na sa buwan ng Agosto, Setyembre, meron na pong mga pagpapasya sa mga nasabing boards. At yung iba pang mga regional tripartite wages and productivity boards sa DRU, magsusunod-sunod na rin, no? Kasi yun naman po ay bilang pagtalima doon po naman sa direktiba ng ating Pangulo rin na ang pagsusuri, ang pagsasaalang-alang ay medyo agahan na natin 60 days prior to the expiration o yung anniversary ng kanilang pinakahuling wage order. Opo. At gusto ko lang idagdag na Sige po, informasyon na Drew, halos 85% po ng mga napalabas na wage order magbuhat po na magsimula itong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay moto proprio. Ang ibig pong sabihin niyan, Drew, kahit walang petisyon, ay sinasaalang-alang po ng ating mga boards ang posibilidad na magkaroon po ng adjustment sa loob ng isang taon. Opo. Secretary, paano po natin ma-monitor na tumatalima po yung mga employers po dito sa order po na ito? Ano ho ba yan? Mag-iikot-ikot ho ba kayo? Meron ho ba kayong mga ipapadala ho na mga kinatawan o mga tauhan sa mga doon po sa mga tanggapan po ng mga employers? Paano po monitoring system po ninyo rito, Secretary? Tama ka dyan, Drew, no? Meron po tayong inspection program para ma-monitor natin. Isang kaparaanan lamang yan, no? Ang ikalawa, kung ang mga manggagawa mismo ay magpapaabot ng informasyon o kaya naman ay dudulog sa inyong istasyon, no? At magpapaabot na pwede bang mapatignan dahil hindi pa kami napagkakalooban ng aming karagdagang umento, pwede po namin gawin yon. Pero ang principal po na ginagawa namin, yung nabanggit ko, meron po tayong mga labor inspectors na atin pong atasan o utusan na tignan yung mga kumpanya na saklaw nitong karagdagang sweldo na 50 pesos at tiyakin na sila po ay magpapatupad o tatalima doon po sa wage order. Yung nga, banggitin ko rin yung nasabi ko na pwede rin pong magpaabot ng informasyon ng mga manggagawa mismo at pwede rin po sila na kayo ang maging instrumento, maging daan upang maipaabot sa amin kung meron pong mga pagkakataon o sitwasyon na hindi po na ipatutupad pa yung karagdagan. Ano ho ito? Kumbaga, parang police, parang secret marshal. Surprise ganon? Surprise test ba yan? Bahagi po yun, hindi naman po police. Hindi hindi po kasi hindi po namin, ang layunin po namin ay inspection lang, ganon. Tignan lamang po na sana tumatalima sila. Hindi po namin pangunahin na objective na manghuli. Hindi ang gusto po namin ay sana ay tumugon sila at total naman ang pakinabang na mapupunta sa mga manggagawa, ibabalik din naman ng mga manggagawa sa iba yung sipag at malasakit sa kanilang kumpanya. So, ano po yan, mutually beneficial sa kanila, lalo na po talagang bibigyan po ng voluntary compliance ng atin pong mga employers. Po, aside from that, Secretary, bukod doon sa wage hike, may mga iba pa hubang programa po ang DOLE para po na rin sa kapakanan ho ng ating pong mga uring manggagawa, lalo po yung mga apektado po nung nitong inflation, of course, yung mataas na presyo ng pagkain, yung meron pa hubang mga job fairs, Secretary? Yes, Drew, tuloy-tuloy po yung aming jobs fair, no? Buwanan po merong sinasagawa. At karagdagan po dyan sa employment facilitation program ng atin pong tanggapan, ng atin pong Department of Labor and Employment. Meron din po yung mga programa may kinalaman naman po sa pagtulong sa mga mag-aaral na maaring mga anak po ng ating mga magawa na may kakulangan sa kanila po ikangay pantusto sa pag-aaral upang makatapos sila. So yan po, meron tayong special program for the employment of students. Meron din po tayong government internship program at yung pong job start na medyo talaga pong sinisikap natin na pataasin ang atas ng kasanayan ng ating pong mga kabataan dahil sila naman po ay papasok din sa ating world of work. Bukod po diyan, yung ating pong mga livelihood, yung ating pong livelihood program,
na tumutulong din upang ma-augment o ma-complement po yung kinikita ng ating mga manggagawa. At higit sa lahat, yun pong pagtulong may kinalaman sa pansamantalang hanap buhay sa panahon po na medyo na-displace ang ating manggagawa o kaya naman po ay yung mga disadvantaged workers natin. At isang medyo pagtulong din yung tinatawag na non-wage benefit, Drew. Kami po ay naging bahagi ng programa ng Department of Agriculture, yung pagkakaloob, yung pong opportunity access sa 20 pesos per kilo na bigas para po sa ating mga minimum wage earners. At medyo tinitignan na po namin ng ating pong secretary ng DA, Secretary Kiko Tiu Laurel, na sa darating na taon, medyo malawakan na po ang implementasyon niya. Nagpapilot po kami ngayon at amin pong gagamitin itong mga buwan na natitira sa ating pangkasalukuyang taon upang makita yung mga operational issues, operational concerns na dapat po siguro ay bigyan ng solusyon para pag-implementa po niya ng malawakan sa 2026. Opo. Medyo plansado na po tayo. Ako, asahan po namin yan, Secretary Laguesma. At maraming salamat po sa inyo pong ipinaunlak po na oras, Secretary, sa amin po dito sa Impilan. Magandang tanghali po. Maraming salamat din, Drew, at salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali po. Salamat at mabuhay po ang inyong programa. Salamat din po at more power din po sa Department of Labor and Employment. Inyo po napakinggan, inyo pong natungayan ang kalihim po ng kagawaran po ng paggawa na si Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Balitang Bayan!